Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lola sa aswang. Nangyari po ito noong dekada 80 sa lugar sa probinsya ng Iloilo. Ang anak pa lang niya noon ay ang aking tiyuhin na nakatatandang kapatid naman ng aking ina. Bago po ako magsimula, itago niyo lang po ako sa palayaw na Jenjen. Nagsimula ang kwento ni Lola Ida sa akin noong ipinagbubuntis niya ang panganay na anak niyang si Tio Manuel. Dahil nga sa buntis ay madalas siyang nakakaranas ng kakaibang pakiramdam, lalo na tuwing gabi. May mga pagkakataong kasing mag-isa na lang siya sa bahay nila dahil may trabaho si Lolo Berto na asawa niya at minsan ay ginagabi ng uwi. Nang mga panahong iyon, magkakalapit naman ang mga kabahayan sa kanilang lugar noon. Kung kaya kahit papaano ay kampante naman si Lola na walang mangyayari ng masama sa kanya. Kahit halos gabi-gabi siyang dinadalaw ng aswang ay hinahayaan na lamang niya iyon dahil kasama din naman niya si Lolo doon sa loob ng bahay nila. Nagkakaroon lang naman ng matinding takot si Lola Ida kapag nagkakataong ginagabi ng uwi ang aking lolo. Minsan kasi ay tulog na ang mga tao sa kanilang bahay at si Lola naman ay hindi pa nakakatulog dahil sa paghihintay dito kay Lolo Berto. Hindi rin niya nagagawang makatulog dahil may mga panahong may naririnig siyang ingay sa paligid. Kapag ganoon ay mas pinipili niyang magmatyag na lamang at makinig. Isang beses pa nga noon, alam ni Lola Ida na gagabihin sa kanyang trabaho si Lolo Berto. Dahil doon, 5:00 pa lang ng hapon ay isinarado na ni Lola ang mga bintana. Nagsasaing din kasi siya noon sa likod ng kanilang bahay kung saan ang kanilang lutuan. Kung kaya isinarado na lang din niya ang pinto nila sa harapan. Nang gumabi na, nasa loob na ng kanilang bahay si Lola at mag-isang kumakain. Akmang isusubo na sana niya noon ang kanin nang biglang matigilan siya. May kumalubog kasi sa likod bahay nila na malapit sa pinaglulutuan niya. Dahil doon ay naalarma siya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba kung kaya napatayo siya sa kanyang kinauupuan. Hindi maipaliwanag ni Lola Ida ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Kinakabahan siya, ngunit gusto niyang malaman kung ano ang may gawa ng ingay na narinig niya sa likod ng kanilang bahay. Hindi na nakapagpigil pa si Lola Ida at nagpasya siyang maglakad patungo sa pinto upang silipin ang labas nito. Dahan-dahan siya sa kanyang paghakbang hanggang sa marating niya ang pinto. Walang pagdadalawang isip na binuksan ni Lola Ida iyon. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Kung kaya napasigaw ito. Isinarado niya muli ang pinto at nagsisigaw sa loob ng kanilang bahay. May aswang! May aswang, mga kapitbahay! Paulit-ulit na sigaw ni Lola. Ilang sandali pa ay napalingon siya sa harapang pinto ng kanilang bahay. May kumakatok kasi roon habang tinatawag ang kaniyang pangalan. Ida, buksan mo ang pinto. Wika ng nasa labas. Dali-dali namang naglakad sa pinto si Lola at binuksan iyon. Tumambad sa kanyang harapan ang kapitbahay nilang
si Aling Miriam. "Anong nangyayari sa iyo? Ayos ka lang ba?" tanong sa kanya ni Aling Miriam. "May aswang sa likod ng bahay namin, Aling Miriam. Nakita ko po," tugon naman ni Lola. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang ilan sa mga kapitbahay nila. Pinagsabihan naman ni Aling Miriam ang mga ito na puntahan ang likod ng bahay nila Lola upang tignan. Sinunod naman nila ang sinabi ng ginang. Naiwan naman ang dalawa sa loob ng bahay habang pinapakalma pa rin ni Aling Miriam si Lola. "Nakakatakot ang anyo niya, Aling Miriam. May matutuli siyang pangil at mga kuko. Parang mabalahibo ang kanyang balat ngunit nangingintab," wika ni Lola. "Siguro ay gusto niya akong pasukin dito. Papalapit kasi siya sa likurang pinto ng bahay habang nagpapalinga-linga sa kanyang paligid. Marahil ay sinisigurado nitong walang tao dito sa loob," dagdag pang wika ni Lola. Napailing naman si Aling Miriam at sinabing wag nang isipin pa ang bagay na iyon dahil may mga tao rin naman sa labas. Napatango lang si Lola at nakipag-usap na lang sa ginang. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang mga kapitbahay nila Lola. Hindi nila nakita ang aswang na sinasabi niya. Nagpaalam naman ang mga ito na uuwi na sila sa kani-kanilang bahay. Nagpasalamat naman si Lola sa mga ito dahil sa kanilang pagresponde. Naiwan naman si Aling Miriam sa bahay ni Lola upang samahan siya. Nagkwentuhan na lamang sila at maraming bagay tungkol sa aswang ang nalaman niya sa ginang. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Lolo. Tinanong pa niya ito kung bakit nasa bahay nila si Aling Miriam, kung kaya sinabi nila ang nangyari ng gabing iyon. Napailing na lamang si Lolo at nagpasalamat sa ginang dahil sa pagsama nito kay Lola. Nagpaalam na rin ang ginang sa kanila na uuwi na ito sa kanilang bahay. Simula ng gabing iyon, hindi na muling nagpagabi ng uwi si Lolo. Natatakot kasi siyang maulit na naman ang nangyari kay Lola ng gabing iyon. Hanggang sa naipanganak na nga ni Lola ang aking tiyuhin. Hindi na rin naman sila nakaranas ng pag-aaswang. Inakala talaga noon ni Lola na hindi na muling mararanasan ang bagay na iyon, ngunit nagkamali siya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang gabi kasi noon, naghahanda na silang matulog. Mahimbing na rin kasi ang tulog ng kanilang anak ng mga oras na iyon. Naunang nakatulog si Lolo kaysa kay Lola. Marahil ay dahil pagod din sa trabaho si Lolo. Hindi naman niya maintindihan kung bakit hindi siya dinadalaw ng antok ng mga oras na iyon, gayong nakakaramdam na ng pagod ang kanyang katawan. Nahiga na lamang siya sa tabi ni Lolo at naghintay na dalawin siya ng antok. Subalit, higit 10 minuto na ang nakakaraan ay ganoon pa rin ang kanyang sitwasyon. Nagpapalit-palit na siya ng kanyang pwesto, ngunit ganoon pa rin. Dahil doon, napabangon na siya ng tuluyan at pinuntahan ng pwesto ng aking tiyuhin. Mahimbing pa rin ang tulog nito kung kaya pinagmasdan na lamang siya ni Lola.
Nasa ganoong sitwasyon si Lola nang makarinig siya ng kaluskos sa bintana ng kanilang silid. Dahil doon ay napatingin siya roon. Halos hindi makagalaw si Lola nang sa hindi inaasahan ay may nakita siya roon. Sisigaw na sana siya ngunit hindi niya nagawa dahil tila may kung anong nagpipigil sa kanya na gawin iyon. Nahintakutan siya nang ngumisi sa kanya ang nilalang na nakadungaw sa kanilang bintana. Nangatog ang tuhod ni Lola dahil doon. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ang bagay na iyon. Nagtaka siya kung papaano bumukas ang bintana ng kanilang silid, gayong hindi naman niya nakalimutang isarado iyon. Nakatingin lang si Lola sa nilalang na nakangisi pa rin sa kanya. Pinipilit niyang makagalaw sa kanyang kinatatayuan, ngunit bigo siyang magawa iyon. Hanggang sa nagsimula ng gumalaw ang nilalang na nasa bintana. At dahil doon, mas dumoble ang takot at kaba ni Lola dahil alam niyang tutungo ito sa kinaroroonan niya. Wala nang nagawa si Lola kung hindi ang sumigaw ng sumigaw. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit kahit mamaos na siya sa kasisigaw ay tila hindi pa rin siya naririnig ni Lolo. Walang ano-ano ay bigla na lang namatay ang ilaw ng bahay nila Lola. Sa mga oras na iyon, nawawala na siya ng pag-asa na magigising pa si Lolo at mailigtas sila sa kapahamakang iyon. Hindi rin alam ni Lola Ida kung nasaan na ang aswang dahil nang mamatay ang ilaw ay bigla na ding itong nawala sa kanyang pwesto. Subalit makalipas ang ilang sandali, nagulat na lamang siya nang may makita siyang dalawang pares ng mapupulang mga mata na papalapit sa kinaroroonan nila ng aking tiyuhin. Sigaw pa rin ng sigaw noon si Lola. Nagbabakasakali pa rin siyang marinig siya ni Lolo. Napapikit na lamang siya ng kanyang mga mata. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin kung kaya nagdasal na lang siya. Maya-maya pa, nakarinig na lang ng sigaw si Lola. Napamulat siya sa kanyang mga mata dahil boses na iyon ni Lolo. Maliwanag na ang paligid at wala na ang nilalang sa harapan nila. Nasa tapat na rin ng bintana noon si Lolo habang nagsisigaw ng mga katagang, "Mga kapitbahay, pinapasok kami ng aswang. May aswang sa labas!" Dali-dali ring isinara ni Lolo ang bintana ng kanilang silid. Nang matapos ay lumapit kaagad ito kay Lola. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Lolo. Tanging tango lang ang naitugon ni Lola sa kanya. Nagkaroon na rin ng mga pagyabag noon sa labas ng kanilang bahay. Marahil ay nagsilabasan ng kanilang mga kapitbahay upang tugisin ang aswang na pumasok sa bahay nila Lolo. Maya-maya pa ay nagkaroon nga ng mga pagkatok sa kanilang pinto kung kaya pinagbuksan iyon ni Lolo. Bumungad sa kanila ang kanilang mga kapitbahay. "Hindi na namin nakita ang aswang pero magbabantay na muna kami. Baka bumalik pa iyon," wika ng isa sa kanila. Laking pasasalamat naman ni Lolo dahil may mga kapitbahay silang handang tumulong palagi sa kanila. Hanggang sa mag-umaga noon ay hindi na nakabalik ang aswang. Iyon na rin ang huling naging pang-aaswang sa kanila.
Naglagay na kasi si Lolo ng mga pangontra rito at marahil ay natakot na rin ang nilalang na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Paki-shoutout nga po ang pamilyang Gutierrez. Gumagalang, Jen Jen. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Miguel, nag-aaral sa kursong edukasyon. Isang taon na lamang ay gagraduate na po ako. Kuya Bari, ang ikikwento ko po ngayon ay nangyari sa akin noong mga panahong nasa high school pa lamang po ako. Sa ngayon po ay isa na akong huwarang estudyante. Hindi ako ma-absent at hindi ako inaabutan ng deadline tuwing may project. Inaayos ko na ang pag-aaral ko dahil siguro nakita ko rin kung papaano maghirap sila mama para lang makapag-aral kaming magkakapatid. Ipinangako ko po sa aking sarili na hindi titigil hanggang hindi ako nagiging isang tunay na guro sa isang eskwelahan. Pero iba noong high school po ako. Kasama kasi ako sa isang gang sa barangay namin na binubuo ng mga kaedad kong binata na katulad ko rin ang hanap sa buhay, gulo at kasuntukan. Tupak ang tawag po sa grupo namin. At syempre, kapag may sasaling bagong miyembro, magaganap po ang isang hazing sa isang abandonadong simbahan sa barangay po namin. Pipiringan po namin ang bagong sali. Ipapahilera sa pader at saka isa-isang papaluin ng padel sa binti. Pagkatapos po noon, patutuluan namin sila ng kandila sa kamay. Kapag naipasa mo na lahat ng iyon, hindi ka sumuko, pasok ka na. Ganap ka ng kasapi ng tupak. Kuya Bari, kung hindi niyo po na itatanong, madalas kaming sumali sa mga gangwar. Laging mga taga-kabilang barangay lang naman din ang aming kalaban. Kuya Bari, naaalala ko isang beses, isa sa mga kasamahan namin ang nabugbog dahil dumayo siya sa kabilang barangay mag-isa. Hindi na siya nakauwi pa. Diniretso na siya kaagad sa isang ospital dahil sa tindi ng pinsalang natamo niya. Tinahinga ang ulo niya at hanggang ngayon alam kong may malaking peklat pa rin siya sa pisngi na hindi na niya mabubura pa habang buhay. Dahil sa nangyari, nagplano kami na gumanti. Hindi po kami pumasok ng hapon ng sumunod na araw. Nagkita-kita kami sa harap ng high school na pinapasukan ng leader noong gang na tumira sa kasamahan namin. Paglabasan ng mga estudyante, naispatan kaagad namin ang leader. Para kaming mga gutom na aso na biglang humabol sa kanya hanggang sa may kabilang bayan. Mabilis siyang tumakbo pero sa dami namin, na-corner pa rin namin siya hanggang sa napalibutan naming lahat. Hindi na siya lumaban pa. Tinanggap na lang niya ang mga suntok at sipa namin. Dumiretso rin yun sa ospital. Ang sabi, nabalian daw ng ribs. Kuya Bari, isa sa mga paborito naming tambayan ay ang park malapit sa sentro. Kumpleto lagi kami tuwing alas 7 ng gabi. Kanya-kanyang kwentuhan at biruan sa isa't isa. Isang gabi, habang nakatambay sa park, nakita namin itong mga binata na alam kong kaedaran din namin na dumaan sa gilid. Mga bagong salta. 4 po sila. Palinga-linga. Parang may hinahanap na kung ano. Kaya pinagtripan namin ang 4 na baguhan na yun. Pinalibutan namin sila para hindi makatakas.
tinulak-tulak. Kinuha pa nga ng isa sa amin ang sombrero ng isa sa binata. Nagalit ito. Pilit inaabot ang kanyang sombrero. Pero bigla siyang sinuntok ng isa sa mga kasamahan namin. Tumawa silang lahat. Pero ako, nakatingin lang sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang galit sa mga titig ng binata. Matalas siyang tumingin, pero patuloy pa rin sa pagtitrip itong mga kasamahan ko. Hanggang sa hindi na siguro nakapagpigil pa ang isa sa kanila. Buong lakas niyang sinuntok ang pinakamalapit na miyembro ng gang namin. Nagulat ako sa lakas ng suntok na tumama sa kasama ko. Natumpa ito paatras kaya nahawi ang nakapalibot ng mga tao. Agad namang kumaripas ng takbo ang apat na binata. Ang bilis nila, parang mga pusang takot na takot. "Habulin nyo! Hindi pwede tayo makaganti sa mga lintik na yan!" Sigaw ng isa sa amin. Sabay-sabay kaming nagsitakbuhan. Nakasakay pa nga ang iba sa bike para mas mabilis na makahabol. Pero sadyang maliksi ang apat. Nagulat nga kami ni hindi man lang makalapit ang mga nakabike na kasamahan namin sa kanila. Pagdating sa may waiting shed, may likuan doon na isang maliit na daan at sa dulo noon ay palayan na. "Pasukin nyo, bilis! Siguradong wala nang tatakasan ng apat na iyon." Sigaw ng isa sa mga kasamahan namin. Agad kaming sumunod. Pinagtitinginan na nga kami ng mga tao pero sanay na kami sa ganoon, Kuya Bari. Pagdating sa palayan, nakita namin na tumutulay ang apat sa pilapil ng palayan. "Sundan nyo, baka makawala," sabi ng leader namin na si Eric. "Pero di ba sabi nila aswang daw ang nakatira dyan sa gitna ng palayan na yan?" Kinakabahang tanong ko. "Kuya Bari, sa gitna kasi ng palayan ay may maliit na isla at sa gitna nito ay may lumang kubo na simula pa yata noong isilang ako ay nakatayo na iyon doon." Walang sino man ang nakakaalam kung sino ba ang nakatira sa kubo na iyon, pero marami ang usap-usapan na baka mga elemento o aswang ang may-ari ng lumang kubo. "Ano, Miguel? Nagpapaniwala ka sa mga usap-usapan tungkol sa mga aswang? Bakla ka ba? At naniniwala ka sa mga katang-isip na nilalang na yan? Ha? Ano? Panakot lang yan ng mga batang ayaw matulog sa gabi. Sige, bilis na, habulin nyo para maturuan natin ng leksyon ang mga yan." Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Wala na akong nagawa, Kuya Bari. Kaysa naman mabangasan pa akong duwag o bakla ng mga kasamahan ko, kung kaya't sumugod din ako. Para kaming mga langgam na pila-pilang tumutulay sa pilapil. Hindi kami sanay kaya marami sa amin ang nahulog pa sa putikan. Noong marating naming lahat ang isla, agad na sumigaw si Eric. "Mga walang ya kayo! Lumabas kayo dyan! Akala nyo patatakasin namin kayo sa ginawa nyo? Hindi nyo alam kung sinong grupo ang binangga nyo. Lumabas na kayo dyan para matapos na ito." Maya-maya'y narinig namin ang mga yapak. Lumabas nga ang apat na binata kanina. Pero may kasama sila. 2 matandang lalaki at 1 matandang babae. Noon ko lang sila nakita sa buong buhay ko sa lugar na iyon. "Ang lakas naman ng loob ninyong pagtripan itong mga anak namin. Hindi naman kayo inaano ng mga ito .
Wala silang ginagawang masama sa inyo. At may lakas pa talaga kayo ng loob na sumugod dito sa kampo namin? Ngayon, tuturuan namin kayong lahat ng leksyon na hinding-hindi nyo malilimutan. Parang gumapang sa katawan ko ang takot matapos marinig ang sinabi ng matandang lalaking iyon. Nakatayo lang kaming lahat, nakatitig. Saka namin nakita ang biglang pagbabagong anyo nilang lahat. Sabay-sabay na humaba ang mga balahibo nila sa katawan. Lumaki ang kanilang mga mata at tumalas ang mga ngipin sa bibig at kuko sa daliri. Para ako nananaginip sa pagkakataong iyong Kuya Bari. Hindi makapaniwala sa nakikita ng aking mga mata. Matapos magbagong anyo, sabay-sabay na sumugod ang 4 na binata at 3 matanda sa amin. Napakabilis ng kanilang mga pagkilos. Nagmistulang kaming mga kakataying manok ng amo niya. Pulasan palabas ng isla at kanya-kanyang tulay sa makipot na pilapil ang iba sa amin. Sa mismong putik ng palayan na dumaan, may mga natumba, nagkatulakan para lang makatakas sa mga aswang na iyon. Ako naman, Kuya Bari, hindi ko alam kung papaano ako nakatakas. Kusa na lang biglang tumakbo sa putikan ang mga paa ko. Nakikitulak na rin ako sa iba pang kasamahan. Wala nang pakialam kung ako pa ang magiging dahilan kung bakit mapapatay ang ibang kasamahan. Ang tanging nasa isip ko ay ang makaligtas ako. Halos umabot sa bewang ko ang putik nang marating ko ang sementadong kalsada. Umakyat ako at ako'y lumingon. Kitang-kita ko kung anong nangyari. Isa sa mga kasamahan namin ang naagat sa liig. Nagsisisigaw ito. Sumisirit sa lahat ng direksyon ang kanyang dugo. Ilang sandali pa, natumba na ang biktima sa pilapil. Hindi na ito humihinga. Ang isa ko namang kasamahan, pinagtulungan ng 2 binata. Hila nila ito sa magkabilang kamay at saka sabay nilang buong lakas na hinugot. Parang papel na nahiwa sa gitna ang kanyang katawan. Lumabas ang mga lamang loob at dugo at laman at buto. Agad na sinunggaban ng 2 halimaw ang katawan at pinagpiestahan ang kanyang karne. Si Eric naman, kitang-kita ko, Kuya Bari, kung papaano siya lumaban sa matandang babaeng aswang. Iwinasiwas niya ang 2 tubo, ngunit ere lamang ang tinamaan nito. Mabilis kasi ang galaw ng nilalang na ito. Sa ikalawang wasiwas niya, sinangga ito ng aswang at hinawakan. Tuluyan niyang naagaw ang armas ni Eric at saka sumugod. Hindi man lang nakaiwas pa si Eric. Tumusok sa dibdib niya ang matalas na mga kuko ng aswang. Hinugot ito ng aswang at itinusok na naman sa tiyan ni Eric. Kitang-kita ko na dumudugo na ang bibig ni Eric. Natumba siya sa pilapil sa paanan ng matandang aswang na babaeng iyon. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong kumaripas papalayo. Umiiyak, takot na takot. Parang sasabog ang dibdib ko sa tindi ng kalabog nito. Hindi na ako lumingon pa, Kuya Bari. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa kwarto at nagtalokbong ako ng kumot. Hindi na ako nakatulog pa ng gabing iyon. Hindi ko alam kung sino sa mga kasamahan ko pa ang nakatakas, Kuya Bari. Alalang-alala ako sa mga kagrupo ko. Sa sobrang pagod ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan,
Pagbaba ko ng aming bahay, dahan-dahan akong sumilip sa aming bintana. Nakita ko yung 3 kong kagang. Buhay sila. Agad ko silang pinapasok sa aming bahay. Kami po ay nag-usap-usap. Takot na takot talaga kami sa nangyari noong nakaraang gabi. Pinag-usapan namin kung ano ang nangyari at kung papaano sila nakatakas. Kagaya ko din, sila ay kumaripas ang takbo sa putikan. Lumipas ang ilang sandali. May narinig kaming mga usap-usapan sa buong barangay namin. Nawawala daw ang 5 lalaking high school na hanggang umaga raw ay hindi pa umuuwi. Hindi nagtagal, may dumating na mga pulis. Takot na takot kami dahil dumiretso po sa aming bahay. Kami ang napagtanungan ng mga pulis pero walang umamin sa aming kuyabari. Walang gustong magsalita. Siguro dahil na rin sa takot na baka kami naman ang hanapin ng mga aswang na iyon sa oras na magsumbong kami. Kung kaya't nanatili ang sikretong iyon sa amin. Hindi na nakita pa ang mga taong pinaghahanap na iyon. Kami lang ang nakakaalam kung ano ba ang talagang totoong nangyari. At siguro, hindi dahil dito, wala nang maglalakas loob na magkwento sa kung anong tunay na nangyari talaga. Simula po noon, Kuya Bari, nabuwag na ang gang namin. Wala na sa aming tumatamay pa sa labas, lalo na kung gabi. Ito po ang tunay na dahilan kung bakit siguro ako tumino sa kolehiyo dahil sa karanasang iyon na hinding-hindi ko malilimutan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapili niyo ring basahin ito sa mga susunod na araw. Salamat po muli and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Miguel. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang kwentong ito ng aking kapatid tungkol sa pamilya ng kalaro ng aking pamangkin na anak nito. Nangyari po itong kwentong ito noong taong 1998 doon sa lugar nila sa Aklan. 9 na taong gulang ang aking pamangkin ng mga panahong iyon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosalinda. Ang pamangkin ko naman po ay ikubli natin sa palayaw na Nene. Ayon sa kwento sa akin ng aking kapatid na si Ate Maya, may magpamilya raw ang napadpad sa kanilang lugar. May anak rin ang mag-asawa na kasing edad ni Nene. Galing sa ibang probinsya ang magpamilya at nakikipagsapalaran sa lugar nila. Mabuti na nga lang at mayroong paupahang bahay noon sa lugar nila at iyon ang nakuha ng mag-asawa. Hindi naman gaanong magkakalayo ang mga kabahayan sa kanilang lugar. Subalit, iilan din naman ang mga kapitbahay nila. Madalas pa ngang wala sa mga bahay nila ang mga tao roon dahil may mga trabaho. Sa tuwing walang pasok si Nene ay nakikipaglaro siya sa anak ng mag-asawa. Sa katunayan, mababait rin naman ang mag-asawa at hinahayaan ang kanilang anak na makipaglaro doon kay Nene. Yun nga lang, hindi pwedeng pumunta sa bahay nila si Nene at hindi rin pwedeng lumayo ng husto sa kanilang inuupahang bahay ang kanilang anak. Noong una, inakala ni Ate Maya na natural lamang iyon dahil baka iyon ang nakasanayan nila sa pinagmulan nilang lugar kung kaya nirespeto na lang niya
ang mag-asawa. Nakikipagkwentuhan din naman ang mga taong ito sa kanya, subalit kahit na ganoon ay hindi buo ang tiwalang ibinibigay ng aking kapatid sa kanila. Hindi ko rin naman masisisi ang aking kapatid, lalo na at dayuhan lamang ang mga ito sa kanilang lugar at hindi nila lubos ito nakakilala. Halos araw-araw, pagkatapos ng klase ay naglalaro ang dalawang bata. Hindi pa kasi nag-aaral ang anak ng mga ito dahil hindi na raw tumatanggap ang eskwelahan ni Nene ng transferee, kung kaya madalas sa bahay nila ang bata at lumalabas lamang kung maglalaro na sila ng aking pamangkin. Noong una ay nasa maayos naman ang lahat. Subalit nang lumaon ay tila nagsimulang makapansin ng kakaiba si ate sa magpamilya. Isang beses kasi noon, habang naglalaro ang dalawang bata, lumapit si ate kay Nene dahil pupunasan sana nito ang likuran ng kanyang anak na noon ay pawisan. Habang naglalakad daw papalapit si ate sa dalawang bata ay nag-uusap ang mga ito. Maglaro naman tayo minsan sa bahay ninyo, Shobi. Wika ng aking pamangkin sa kalaro niyang si Shobi. Dito na lang tayo maglaro. Baka kasi pagalitan tayo ni nanay at tatay kapag sa bahay tayo maglalaro. Baka hindi kanila tantanan kapag ganoon, pati ang pamilya mo. Kung naman ni Shobi sa kanya. Dahil sa bata pa silang dalawa, marahil ay hindi nila lubos na naiintindihan ang kanilang mga sinasabi. Hindi muna umawat si ate sa kanilang usapan at pinakinggan na lamang ang dalawang batang nag-uusap. Bakit naman sila magagalit? Bakit hindi nila tatantanan ng pamilya ko? Tanong naman ng aking pamangkin. Hindi alam ni ate, ngunit biglang sumeryoso ang mukha ni Shobi dahil sa tinanong ni Nene. Sige na nga. Basta, secret lang natin ito, ha? Huwag mong ipagsasabi kahit sa mga magulang mo, ha? Promise ba yun? Saad naman ng bata. Napatango na lamang ang aking pamangkin dahil doon. Sabi kasi ni nanay sa akin, wag raw ako magdadala ng ibang tao sa bahay dahil baka malaman ang secret ng pamilya namin. Kapag daw pumunta ka sa bahay namin, gabi-gabi ka nilang dadalawin. Panimulang wika ng bata habang ang pamangkin ko naman ay nakikinig lang. Sabi kasi ni tatay, mga aswang raw sila at kapag lumaki daw ako ay magiging kaisa na rin ako tulad nila. Dagdag na salita pa ni Shobi. Nang mga sandaling iyon, hindi alam ni Ate Maya kung paniniwalaan niya ang sinasabi ng bata dahil bata lang ito. Subalit kahit na ganoon, hindi niya makikitaan ng pagbibiro ang mukha ng bata. Dahil doon ay natakot si ate para kay Nene. Nagkunwari naman si ate na hindi narinig ang pinag-uusapan nila at tinawag nito si Nene. Sabi ko na nga ba at naglalaro na naman kayo ni Shobi. Ne, umuwi ka na. Hinahanap ka na ng tatay. Kaagad namang napatayo si Nene at pumunta kay ate. Iniwan naman nila si Shobi nang mag-isang nakaupo sa damuhan. Bago tuluyang makaalis sina ate
ay napalingon pa siya sa bata. Nakita niya na nakatingin ito sa kanila habang seryoso pa rin ang kanyang mukha. Bigla namang nangilabot si ate dahil sa pamamaraan ng pagtitig sa kanya ng bata. Simula ng araw na marinig iyon ni Ate Maya, gusto man niyang pigilan si Nene na makipaglaro kay Shobi ay hindi niya nagawa ito. At dahil doon ay binabantayan na lamang niya ito ng maigi. Kapag magdidilim na at hindi pa nakakauwi si Nene ay sinusundo na nito sa kung saan man naglalaro ang dalawang bata. Napukaw rin noon ang kuryosidad ni Ate Maya tungkol sa sinabi ni Shobi na aswang ang pamilya nila. Kung kaya gusto sana niyang malaman kung totoo iyon o hindi, ngunit pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. Iniisip kasi niyang kung sakaling totoo man na hindi sila tatantanan, kung sakaling gawin niya ang bagay na iyon ay mapapahamak lamang ang pamilya niya. Hanggang sa isang beses, inakala noon ni ate na maglalaro sa madalas nilang paglaruan ang dalawang bata, kung kaya hinayaan na muna ni ate ang aking pamangkin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ang hindi niya alam, pinagsabihan pala ni Shobi si Nene na maaari silang maglaro sa bahay nila dahil may pupuntahan ang mga magulang niya at siya lang ang matitira sa kanilang bahay, kung kaya kailangan niyang bantayan ang bahay nila. Ayon pa kay Shobi, sinabi raw ng kanyang mga magulang sa kanya na kung gusto niyang maglaro ay puntahan na lamang niya si Nene doon sa kanilang bahay. Nagdadalawang isip pa noon si Nene, subalit mapilit itong si Shobi, kung kaya hindi na siya nakapagpaalam kay ate na pupunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Masayang masaya pa raw si Shobi habang hinahawakan ang kamay ni Nene patungo sa kanilang bahay. Napapalingon naman noon ng aking pamangkin dahil natatakot daw siya. Hindi niya magawang makawala sa pagkakahawak ng kanyang kaibigan dahil mahigpit raw ito, kung kaya napatinaod na lang siya. Nang marating daw nila ang bahay nila Shobi ay nakasarado ang kanilang pinto. Huminto pa raw ang aking pamangkin at sinabi rito na baka pagalitan siya ni ate kapag ginawa niya iyon. Naku, Shobi, uuwi na lang ako. Natatakot kasi akong pagalitan ni nanay eh. Baka hinahanap na niya ako. Wika ng aking pamangkin. Matalim daw siyang tiningnan ng kanyang kaibigan at pinagsabihan na wag uuwi sa kanilang bahay dahil magagalit ang mga magulang niya kapag ganoon. Sige ka, kapag magagalit mga magulang ko, dadalawin ka nila sa bahay niyo. Iyon raw ang sinabi ni Shobi kay Nene, kung kaya pumasok na lang din ito sa kanilang bahay. Bigla na lang daw tumawa ng malakas si Shobi, kung kaya kinabahan si Nene. Nang nakapasok na sila sa bahay ni na Shobi ay napatakip ng kanyang ilong itong si Nene. Naaamoy kasi niya ang napakalansa ng loob ng bahay. Inanyayahan daw ni Shobi si Nene na pumasok sa kanilang silid upang doon sila maglaro.
Hinila niya ang aking pamangkin kung kaya hindi na ito nakatanggi. Nang makapasok sila sa silid nila Shobi ay nanlaki ang mga mata ni Nene dahil sa kanyang nakita. May bahid daw kasi ng dugo sa unan ng kanyang kalaro. May mga pinggan din sa mesa ng kanyang silid na tila hindi pa naliligpit. Pinilit daw ni Shobi si Nene na makipaglaro sa kanya kahit pa nagpupumilit siyang umuwi dahil natatakot na siya. Shobi, uuwi na ako. Uuwi na ako. Paulit-ulit na sabi ni Nene, subalit isinarado nito ang pinto ng silid nila para hindi makalabas ang aking pamangkin. Nagtataka naman ng mga oras na iyon si ate kung bakit hindi niya makita si Nene sa lugar kung saan sila madalas maglaro ni Shobi. Dahil doon ay kinutuban si ate kung kaya tinungo niya ang bahay ng magpamilya. Nang makarating siya roon ay narinig niya ang boses ni Nene na nagsasabing uuwi na siya. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay ng magpamilya at biglang napatakip siya sa kanyang ilong dahil sa masangsang na amoy na nasinghot niya. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang boses at nang matunton ay kaagad niyang kinatok ang pinto ng silid. Laking gulat niya nang buksan iyon ni Shobi. Dali-dali niyang hinila si Nene dahil sa nakita niyang mga bahid ng dugo sa unan ng bata. Walang lingon-lingon silang umalis doon. Nakaramdam naman ng galit si ate dahil sa ginawa ni Shobi kay Nene. Subalit kahit na ganoon ay hinayaan na lamang niya ang bagay na iyon basta't ang mahalaga ay naiuwi niya ang kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi nakatulog sina ate. Iyak kasi nang iyak si Nene dahil ayon sa kanya ay may nakakatakot na nilalang siyang nakita nang sumilip siya sa bintana ng kanilang silid. Narinig niya kasing may sumisitsit roon kung kaya sumilip siya at nakita niya ang dalawang mabalahibong nilalang na nasa labas at nagbabantay sa kanya. Binantayan nila ang bata at nilibot ang labas ng bahay ngunit wala naman silang nakita. Sinabi naman ni ate sa kanyang asawa ang tungkol sa magpamilya na aswang ang mga ito. Kinaumagahan, pinuntahan nila ang inuupahang bahay ng magpamilya ngunit wala ng tao. Marahil dahil nalaman ang sikreto ng mga ito na aswang sila kung kaya lumisan ang mga ito at walang nakakaalam kung saan sila tumungo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at paki-shoutout po ang pamilyang Ayaton. Gumagalang, Rosalinda. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ang kwentong maririnig po ninyo ngayong araw na ito ay kwentong galing sa aking tito na isang kusinero sa isang mamahaling restaurant dito po sa Zambales. Siya nga po pala, ako nga po pala si Gregorio. Kuya Bari, Arman po ang pangalan ni tito. Kapatid po siya ni Papa. Medyo close po ako sa kanya kaya kapag nagbabakasyon siya dito sa amin, ako ang laging kakwentuhan niya. Kahit pa nag-iinuman sila ni Papa sa sala, tatawagin niya ako para bigyan ng pera.
Pagkatapos saka siya magkukwento ng mga karanasan nila ni Papa noon. Na siyempre, lagi siya ang bida. Kwento naman daw niya yun. Alangan naman daw ikwento niya yung mga kapalpakan niya. Tuwing Pasko po siya bumibisita sa amin. Taon-taon yan. Mula December 20 hanggang New Year po sa amin siya lumalagi. Wala rin kasing pamilya itong si Tito Arman. Solo sa buhay kumbaga, kaya kami lang ang dinadalaw niya tuwing bakasyon niya. Ito na po yung kwento. Noche Buena noon. Kami lang tatlo ang nasa sala. Isinama nila ako sa kanilang inuman dahil sabi ni Tito, 18 na daw ako, kailangan na daw ako matutong uminom. Kaysa naman daw sa mga kabarkada pa ako matuto. Medyo lasing na kaming tatlo nang magsimulang magkwento si Tito. Naging seryoso ang mukha niya at boses. Hindi kami sanay na ganoon siya dahil madalas ay nakakatawa itong si Tito. Unang 4 na buwan daw niya sa bagong restaurant na pinag-applyan niya. Bagong lipat lang kasi siya dahil nalugi yung huling resto na pinasukan niya. Natanggap naman daw siya kaagad. Siyempre, dati po siyang chef sa ibang bansa, kaya namamangha ang mga employer kapag nababasa ang resume niya. Sa una ay normal naman daw ang resto. Papasok sila ng 7:00 ng umaga. Buong maghapon na maghahanda sa mga customer at saka uuwi ng 7:00 ng gabi. 12 oras na trabaho pero mataas naman daw ang sahod kaya sulit naman ang lahat ng kanilang pagod. Hindi pa man daw siya nagtatagal ay may mga kakaibang biro na ang mga katrabaho niya sa isa't isa. Tulad daw noong isang beses na may nagsabi na wag daw magpapaabot ng hating gabi sa restaurant. Kinakatay daw kasi dito ang mga tao kapag 12:00 na, tapos hinahain sa mga tao sa umaga. Magtatawanan ang lahat pero si Tito, dahil nga baguhan, hindi niya alam kung binibiro ba siya o totoo ang mga sinasabi ng mga ito. Isang beses daw, nakaupo siya sa gilid at nagpapahinga. May napansin siyang kumikintab sa ilalim ng lutuan. Lumapit siya at yumuko upang makita ito. Pagyuko niya, pinulot niya po ang bagay. Inilagay niya sa kanyang palad. Sa una raw ay hindi pa niya mahulaan kung ano nga ba ang nakalagay sa palad niya. Tapos sa kanya napagtanto kung ano ito. Kuko ng isang tao. May konting dugo-dugo pa sa dulo nito na para bang binunot ito mula sa daliri. Itinapon ito ni Tito Arman sa basurahan. Sabi niya, hindi niya iniisip kung anong ibig sabihin ng nakita niya. Baka lang naman daw kuko ng isang katrabaho. Bumalik na siya sa pagluluto. Noong mga panahong daw iyon ay talagang gipit na gipit si Tito. May hinuhulugan daw siya kasing motorsiklo at saka bahay, kaya nauubos lagi ang sahod niya bawat kinsenas. Kailangan pa daw niyang gumawa ng sideline. Nang malaman ng isang katrabaho na nangangailangan siya ng pera, may sinabi raw ito sa kanya. Ano kaya pare kung magtrabaho ka kay bossing na panggabi? Hindi mo ba alam? Nag-aalok si bossing ng mga pwedeng magluto raw sa mga bisita niya ng hating gabi dito sa resto. Alam mo, malaki daw ang sahod yun. Kaso nga lang yun nga, mapupuyat ka kasi nga umaga raw umuuwi ang mga bisitang iyon. Gusto ko rin sana kaso may binabantayan akong anak Nagpasalamat naman si Tito sa timbre ng kanyang katrabaho. Pagkatapos ng kanyang shift, agad daw siyang dumiretso sa opisina. Kumatok siya. At noong makapasok ay hindi siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niya kaagad ang kanyang kailangan. Tama ba ang narinig ko, Arman?
Gusto mong magtrabaho mamayang gabi dito? Tanong ng bossing ni Tito. Opo sir. Sa katunayan po kailangan ko kasi ang pera. Medyo gipit ngayong buwan Natahimik ang boss ni Tito. Pinagmasdan siya. Matagal. Saka ito nagsalita. Arman, siguradong mapupuyat ka mamaya. Pero sisiguraduhin ko namang mababayaran ka ng maayos. Pero may request lang ako habang nagluluto ka. Huwag kang lumabas o sumilip dito sa kainan. Ikalawa, wala kang itatanong tungkol sa mga putahe na ipapaluto sa iyo. Basta magluto ka lang na magluto. At ikatlo, lahat ng mararanasan mo, hindi mo ipagkakalat kahit kanino. Ano, payag ka ba? Opo sir, opo, salamat po. Naghanda raw si Tito pag-uwi galing sa shift. Naghanda na siya sa magiging service 9:00 ng gabi. Pagbalik niya raw sa resto, sarado na ang lahat pero may ilaw pa sa loob. Pumasok siya sa likod, saka naghanda ng mga gamit at mga ingredients na gagamitin. 9:30, pumasok ang bossing niya. Sinabi kay Tito na pwede na siyang magsimula. Sa unang mga putahe, nagtaka na agad siya. Maliliit na pirasong karne ang iniluluto niya. Sobrang liliit na hindi raw niya malaman kung galing sa anong hayop ba iyon. Iba rin daw ang aromang inilalabas nito kapag pinakukuluan. Ngunit nagpatuloy lang siya sa kanyang pagluluto. Naalala raw niya na bawal nga namang magtanong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tatlong putahe na ang lumalabas sa kusina nang biglang gumana ang pagiging tsismoso niya. Hindi raw mapakali si Tito. Gusto niyang malaman kung sino-sino ba ang mga ipinagluluto niya. Politiko ba o kaya sikat na artista kaya ayaw magpakilala? Habang pinapalambot ang kanyang niluluto, dahan-dahan siyang naglakad papalabas. Nakababa ang mga kurtina ng salaming bintana. Bahagya niya itong hinawi at saka sumilip sa labas. Muntik na raw siyang atakihin sa puso sa kanyang nasaksihan. Nakaupo sa bawat mesa ang mga taong kumakain ng putahe niya. Nakakamay ang mga ito. Parang mga hayop kung sumakmal at ngumata ng mga ulam. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya. Mga aswang ang anyo ng mga taong kumakain. Nandilisik ang kanilang mga mata. Mga ngipin na parang ngipin ng isang leon o kaya'y parang pating. Mahahabang kuko na lampas 4 na pulgada ang haba. Pagbalik niya raw sa kusina, agad siyang nagsuka sa lababo. Inilabas niya lahat ng kanyang kinain ng buong araw na iyon. Naisip daw ni Tito sa pagkakataong iyon na umuwi na lamang, naiwan ang niluluto niya at mag-resign na lang. Pero naisip niya na siguradong malalaman ng mga ito na alam na niya ang lihim nila. Alam ng boss niya ang address niya. Hindi siya makakatakas. Kaya mas minabuti na lang na magkunwari na wala siyang nakita. Nagpatuloy lang siya sa kanyang pagluluto nang biglang pumasok ang kanyang boss. Muntik na raw siyang mapatalon. Pero lumapit lang ito para sabihin tapos na ang service. Pwede na siyang magpahinga.
3:00 ng umaga natapos ang service. Nawala na ang antok niya dahil sa kanyang mga nasaksihan. Nang tawagin siya ng boss niya sa opisina, pumasok siya. May kaunting takot dahil nakita niya rin na kasabay ng mga aswang na kumakain ang boss niya. Mabagal siyang umupo sa sofa. Masarap daw ang luto mo, Arman. Tuwang-tuwa sila. Nakangiti raw ang boss ni Tito. Salamat po, boss. Sagot naman niya. Ito ang bayad ko ngayong gabi. Sana sapat na yan para sa serbisyo mo. Iniabot ni bossing kay Tito ang puting sobre na naglalaman ng pera. Binuksan niya. Sobra sa napagkasunduan nilang bayad. Papaalis na sana siya nang bigla siyang tinawag ng boss niya. Alam ko, Arman. Alam kong sumilip ka kanina sa bintana. Hindi naman kita masisisi. Alam kong alam mo na kung ano ang lihim namin. Pero sana lang, sapat na ang pasobra na yan para sa ikatatahimik mo. Nakikiusap ako bilang boss mo, ha. Mga nilalang din kami dito sa lupa na kailangan ng kaunting kasiyahan. Kahit man lang sa pagkain lang. Well, nasa sa iyo na ang desisyon, Arman. Basta, ang sasabihin ko lang, ha, hindi namin gusto na nabubunyag ang mga sikreto namin sa ibang tao. Kaya sana, wala kang pagsabihang iba. Maliwanag ba tayo, Arman? Opo sir, opo sir. Nanginginig sa takot si Tito. Sabi ni Tito, ilang beses pa raw siyang kinuha ni boss nila na magluto para sa mga bisita niya. Pumayag din naman siya. Kalaunan ay nalaman niyang karne ng tao ang mga niluluto niya. Pero hindi naman daw ito mga buhay na tao na binibiktima para lang makain. Ang sabi ng bossing niya, mga malulusog na patay daw ito na nagmumula pala sa morgue. Binibili nila sa mataas na halaga. Ito raw ang pinapachop-chop nila saka ipinapaluto kay Tito Arman. Hindi na raw siya muling sumili pa sa bintana habang nasa service siya. Sabi ni Tito, iniisip na lang daw niya na nagluluto siya para sa mga normal na tao. Matapos magkwento, natapos na rin ang inuman namin nila Papa. Kahit po si Papa, hindi makapaniwala sa ikinuwento ni Tito Arman. Kung ano-anong tinanong nito para lang makumpirma na totoo nga ba ang ikinuwento ni Tito. Pero ako, Kuya Barry, kung tatanungin mo po ako, naniniwala ako na totoo ang karanasan ni Tito Arman. Naisip ko kasi na noon ko lang siya nakita sa ganoon kaseryosong kalagayan. Ni hindi man lang nagsisingit ng biro habang siya'y nagkukwento. At saka habang nagsasalaysay siya, kitang-kita kong nanginginig pa rin paminsan-minsan sa takot si Tito Arman. Naisip ko nga na baka kung hindi lang lasing si Tito, malamang wala siyang lakas na loob para ikuwento iyon sa amin. Simula po noon, hindi na namin napag-usapan pa kahit kailan ang mga ikinuwento niya sa amin. Pakiramdam ko po nga dahil sa kanyang kalasingan, nalimutan na niyang nagkuwento siya ng ganoon na ayos lang naman po sa akin. Ang hindi ko lang po gusto ay paminsan-minsan napapanaginipan ko ang restaurant na iyon. Pero sigurado naman po ako na kalaunan ay malilimutan ko rin ang kwentong iyon. Isang karanasan ng aking Tito Arman ang hindi niya malilimutan dahil minsan siyang naging kusinero ng mga aswang doon sa Zambales.
hanggang dito na lang po muna ang kwento ko. Maraming salamat sa lahat ng nagtiyagang makinig sa araw na ito. More power po sa inyo, Kuya Bari, at salamat po kung mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Gregorio. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.